ng panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Tayo po ay magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Continue. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang humpay, noon ngayon at kailanman. Dakilang walang kapantay sa kanyang kapangyarihan. Tunay at wagas ang paghahandog kanino man. Halina kayo mga minamahal, namnamin yung tuwiran sa inyong kaiguturan ng kalooban kung paano siya wagas sa inyo'y magmahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Masaya ba ang araw ng Pasko sa'yo? Nalimutan mo ba ang mga problema mo? Sumigla ba at lumakas ang pananampalataya mo? Dahil naalala mong may manunubos ka pala at may tagapagligtas. Nagliwanag ba sa isip mong bakit ka mababahala, bakit ka matatakot sa bukas mo, samantalang mahiwagang kumilos ang Diyos mo? Nagunita mo ba kung papaano siya naghandog ng tagapagligtas sa buhay mo? Naalala mo ba kung papaano kanya inaruga mula sa sinapupunan ng iyong ina? Hanggang sa maisilang ka at ngayon ay may gulang ka na. Maging bata ka pa, na may kaisipan na ngayon, patutuo lamang na may nag-aaruga sa'yo. Nalulungkot ka pa rin ba sa kabila ng mga tinatamasa mo dahil mayroong kang mithiin na hindi mo pa nakakamtan? O isa ka sa mga kahit na bigo, patuloy kang lumalaban? Mapapalad ang nabigo sa hamon ng kabiguan, lalong tumapang
at nagtibay. Sapagkat bigo ka ngayon, maaring sa mga susunod na panahon, tagumpay ka rin naman. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, ang buhay ay hindi pinagkaloob para sa kabiguan, kundi para sa pagtatagumpay habang ikay naririto sa kalupaan. Ang buhay ay hindi pighati at dalamhati na lamang ang kaloob ng Ama. Ngunit sino baga ang nagbibigay dalamhati at lumbay ng buhay ng tao? Ang tao habang nalilibang sa kanyang ginagawa, hindi niya naaalala na may bukas pa pala. Ubos-ubos biyaya ang iba, pag nawala, nakatungak-ngak na. Iba't iba nga ang pamamaraan ng tao sa buhay niya. Mayroong sa karampot at kakaunting nahawakan niya, na palalagot na pauunlad ng paghahari ng Ama sapagkat pinahalagahan, sininop, at minahal. Mayroon namang habang kumikita, sinasamantala ang paglilibang. At kapag dumatal yung takdang, akalay sa tuwin ay gayon na lamang ng gayon, maganda, mabuti ang kita, at nang mawala itong maganda at mabuting pagkita, nagalit naman at nagdamdam. Iba't iba nga ang gawa ng tao, iba't iba naman ang pamamaraan ng Ama. Subalit ano nga ba ang gusto at mabuting layunin ng Ama? Ang kumilala sa matuwid na aral niya, ang pagnilaya ng mga pangaral niya, at sundin ang kalooban niya upang matuto ang lahat ng mga anak niya. Sapagkat may mga taong kay hirap itama, kay hirap ituwid. May sariling dahilan, may sariling katwiran, may sariling kagustuhan. Subalit kapag naroroon ang karamdaman, sila na may naninimdim at nagtatanong sa amang mahal, bakit ako nagkasakit? Mahal ng Ama ang tao, ngunit mahal na mahal nga rin ba siya ng tao? Kinukupkop, inaaruga, pinangangalagaan niya ang mga anak niya. Subalit nadarama at pinahahalagahan kaya siya ng mga kinukupkop na mga anak niya? Iba't iba ang katangungan ko bilang sa Espiritu. Subalit hindi ito matatanto ng lahat ng tao. Hindi nyo mawawari kung ganang pagkatao at ganang Espiritu kung di makakadama kayo. Subalit mapapalad kayong sa mga narinig nyo ay pagninilayan, lubos ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. May mga anak ang Ama na lubos ang pagtanggap at pagkilala sa Kanya. Inaalay nila ang buhay at lakas nila sa kapwa nila. Subalit lahat ba ng mga naghandog at nag-alay sa kapwa nila ay pinahalagahan at minahal? Hindi, sapagkat ito'y kaganapan na mula pa noon sa istorya ng buhay ng tao. Sa panahon ni Moises, inaklas ng Ama ang mga Israelita sa Ehipto upang ibigay ang magandang pangako at lupang pangako, mainam na hindi nila pinagpagala ng nakatanim. Sila'y mag-aani sa hindi nila tinanim, makikinabang sa hindi nila pinagpagalan. Subalit sa mga pagsubok na binigay sa kanila, sa pamamagitan lamang ng pagkain sila'y nasubukan. Sa panahon ng Kristo, ibinigay ang lahat ng kakayanan. Pinasilay ang bawat isa ay may pagmamahal na ginawaran. Ipinakita ang katapatan at pakikipag-isa na ugnayang tapat at totoo na iyaon ng alay ng Ama upang mapatutuhan ng totoo siya. Subalit hindi pa rin naganap ang lahat-lahat na kumilala at tumanggap. Naiwan ang mga apostol na binahagina ng kakayahan at kapangyarihan.
Pinasilay din ang pagiging totoo at tapat sa paglilingkod. Naroong pinaslang ang iba at sila'y nasaktan, pinatay pang lubusan. Sa panahon ng Espiritu, ibiniba ng ganap ng Ama ang katotohanan. Ilan kaya ang magsisilbing tapat at totoo sa mga paghahari ng Ama bilang totoo at tapat na andog at alay niya? Hinandog niya ang espiritu ng katotohanan, espiritu ng kaliwanagan, espiritu ng katapatan, espiritong magbibigay buhay, espiritong magbibigay unawa. Ilan kaya ang makikinabang? O aking mga minamahal at tuwirang iniibig, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Maligayang Pasko sa inyong lahat. Hindi magkamayaw ang maraming salapi na may bukalang kalooban sa pagbibigay para magpadama ng pagmamahal. At mayroon din namang hindi bukalang kalooban dahil nahihiya ay marunong ding magbigay. Hindi rin magkamayaw ang mga nakatanggap na nasiyahan. Kitang-kitang mga ngiti sa labi nila dahil sa Pasko ay nagkaroon naman silang bahagi sa kapwa-tao. Subalit sa mga walang pakialam at walang kwenta ang Pasko, wala silang inintindit inunawa, kundi ang gusto nila sa araw na yaon. Ngunit ano nga ba ang layunin ng Ama? Bakit may Pasko? Ito nga ba ang tunay na pagsilang? Ito nga ba ang araw ng pagsilang? Hindi, mga mahal ko. Sapagkat hindi pinabatid at dinalathala kung kailan at ano ang oras, ang petsa. Gayunpaman, hindi man totoo ang araw at oras na pinagdiriwang ng tao para sa kanila. Ang tapat na pakikisuyo at pakikipagtotoo ay pinakikinggan ng Ama. Nalulugod, natutuwa siya sa ginawa nilang pagsasakripisyo. Mayroong nagsimba ng 9 na araw, madaling araw, hating gabi at araw, ng umaga't may hapon. Ilan kaya sa mga nagsakripisyo na ang puso nila'y maligaya at masaya sa ginawa nila? O ilan kaya ang nakitangay-tangay lamang sa kapwa-tao dahil inaya at gumusto? Marami ang nagsakripisyo. Ilan kaya ang makikinabang na totoo? Tulad din ng pagsasakripisyo sa paghahandog at pag-aalay. Sa paglilingkod, hinandugan sarili, binigay ang sarili, wika ng marami. Ngunit ilan nga kaya ang tapat na lalagakan at sasabihin, kalugod-lugod ka sa ginawa mo, anak ko? At ilan rin kaya ang balang araw ay pagtuturanan, umalis ka sa harapan ko, kailan may di mo ko nakilala. Yaon na nga ang mga tinutukoy niya, yung mga mapagpaimbabaw sa paglilingkod nila. Ginawaran nila ang kapwa-tao, subalit sa sariling kapakanan, sa sariling pakinabang, at sa sariling kagustuhan. Mapapalad kayong nakiisa, nakipagtotoo, at tapat na nakisuyo sa Ama. Ginampanan ninyong marapat na layunin at kagustuhan niya, at ang damdamin niya ay dinaman ninyo. Magpugay kayo, mga anak niyang minamahal, na tapat sa kanyang paglilingkod at tapat na naglingkod sa kapwa nila lang. Sapagkat ang Ama ang siyang gaganti sa inyo at magbibigay lugod at kasiyahan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Iba't iba ang pinakikibakahan ng tao. May nakikibaka sa hirap ng buhay. May nakikibaka sa karamdaman. May nakikibaka sa pagtatagumpay at papupunyagi na makamta ng maganda at mabuting pamumuhay. May nakikibaka sa magandang pagsasama. Nagulo ang pagsasama ng pamilya, na naglalayon at nagmimiting maging payapa at mabuti ang pagsasama nila.
Marami ang pinakikibakahan ng tao habang nabubuhay siya. Subalit ang pinakalugod-lugod at pinakakalugod-lugod sa Ama, na pakikibaka ninyo ang makipagtotoo kayo sa Kanya, sapagkat siya'y tapat, totoo, kanino mang mga anak niya. Mapapalad kayong nakadama, nakakilala sa Kanyang Espiritu, di man ninyo nasisilayan, di man ninyo nakikita, damdamin nyo'y naghari amang totoo sa buhay nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, walang matwid, walang banal na nilalang. Subalit, ang lahat ng lumalapit sa Ama ay Kanyang kinukupkop, at ang naghahanap ng liwanag ay nagliliwanag. Ang nakasusumpong sa Kanyang paghahari ay mapaghaharian, at ang bawat nabuksan, makakaunawang tuwiran. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mula kay Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad ng na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro ang nagsabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na nauna dumating. Nakita niya ito at siya ay naniwala. Hindi sa kasulatan, hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus at umuwi ang mga alagad. Katatapos pa lamang ng pagsilang, pagbasa ngayon pagkabuhay. Nang tanggapin mo ba ang isinilang ang tagapagligtas mo'y nabuhay na ang iyong pag-asa? Naramdaman mo ba na may tuwid na handog sa iyo ang Ama? Na may matwid na pangaral at mga salita siya? Naunawaan mo ba kung bakit may Mesiyas? Naalala mo ba kung paano ikaw mula batay hindi mo alam ang lahat, ngunit nagkaisip ka at nakaunawa? Ginunita mo ba na kung papaano ang pagkabuhay sa isang namatay na isinilang sa pagdiriwang ng araw ng Pasko ay patuloy na buhay? Kung papaano ang sinambit na kabiguan, laging tandaan nyo, may naghihintay na tagumpay. Kung papaano ang karamdaman ay tinataglay ng may tinaglay na karamdaman, may pag-asang ang kagalingan ay kakamtan kung hindi patakdang mamatay. Ang lahat nga ay may paraan, sapagkat tulad ng daan, may daan kung saan ang tungo diyan at tungo doon. Gayon din ang buhay. May daan ng katotohanan at may daan ng kaligtasan.
may daan ng kapayapaan at kagalakan ng kalooban. At kung ito ay masusumpungan ng sinuman, tunay na makikita at madarama ang tunay na hiwaga ng Ama. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Kanina, sabi ko, Panginoon, ilang araw na wala kaming pasok, wala kaming gawain. Patotohanan mo na, ilang araw man yaon, punuin mo ang dambana nang maaliw naman ako. Kaya't habang bumababa ako ng sasakyan kanina na nasilayan ko, sabi ko sa mga alagad ko at nakasama, buhay ang Diyos. Patotoo lamang niya na ang gawain ito ay siyang nangangalaga sapagkat siyang nagbibigay ng mga paglilingkuran. Tulad ng kanyang pangako, hindi ka luluwal ng daan at hindi ka haharang o magsasabing, hali kayo. Ako'y manggagamot, ako'y mangangaral, paglilingkuran ko kayo. Sapagkat walang maaring magtanghal ng kanyang sarili at walang maaring magyabang ng kanyang sarili, ipangalandakan ng sarili, kundi ang Ama ang magpapakilala sa bawat isa. Tulad ng Kristo, ipinakilala ng tao. Tulad ng mga apostol, ipinakilala ng tao sa kaparaanan at kaparaanan niya. Kaya sa pamamaraan ng Ama, ang gawain ding ito, napakilala at nakilala dahil sa mga tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat na nakakilala at nakadama at nagtitiwala, naniniwala, makinabang nawa kayong ganap. Mapagharian nawa kayo ng tunay na liwanag na mapagningas ang ilawan na hindi mamamatay mula sa banal na Espiritu. Mapagningning nawa ang inyong buhay at maging makulay tulad ng bahagari at ng tala. Sapagat ang Diyos ang gumuguhit sa palad ng tao at siya rin ang nagbibigay ng matuwid na buhay para sa lahat ng mga anak niya. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Mga alagad, napahinga ba kayo? Kung hindi mo tatakasan ng trabaho, hindi ka mapapahinga. Kung hindi mo tatalikdan ng mga gawain, hindi ka mapapahinga. Mga kaps, napahinga ba kayo? Masaya ba kayo? Mga choir, mga ititim, lumigaya ba kayo? Mga tagasunod, sadya, kung may pinakikibakahan ka man, at laging nakatuon ka sa maliwanag na araw, na bukas ay sisikat muli, maaring sumingkad, maaring hindi, ngunit ang araw ay laging may liwanag na binibigay ang Ama, upang sa pagkatapos ng magdamag, makita mong nag-uumaga na. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa mga nadidimla ng kaisipan at nadilim ang buhay, gumising kayo, may Diyos na magbibigay, liwanag at katotohanan. Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Napakabuti ng Diyos. Napakabuti niya. Naramdaman nyo ba at naunawaan nyo na ang kanyang kabutihan? Nawa, patuloy kayong umunawa at makaunawa at patuloy kayong makadama. Pagpalain kayo. May bukas pa. Lagi niyong tandaan, may bukas pa. Ang wika nga sa pahayag, bagamat hindi ganito na dinatal mula kaninang umaga sa pamagitan ng Facebook. Ang sabi nga, walang may gustong karamdaman na magkaroon ng karamdaman. Walang nagmithi na magkaroon ng karamdaman. Walang natuwa nang siya magkaroon ng karamdaman.
walang gugusto siya magkaroon ng karamdaman. Subalit, kung niloob ng Ama na magkaroon kayo nito, loobin niyong manalig magtiwala at umasa sa Kanya. Upang sa kalooban ninyong pag-asa na namula sa puso nyo ang nadaramay mula sa Kanya, kayo'y palusugin ang pananampalataya, palakasin ang pagtitiwala sa Kanya, at huwag gupuin at magupo ng karamdaman lupa niyong katawan. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ang buhay. Pagpalain kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? May mga anak siya na nakikibaka sa iba't ibang pakikibaka. Sa pagmimithi, pag-iimbot, may nagmimithing tumama ng loto, may nagmimithing tumama sa wedding, may nagmimithing tumama sa bingo. May nagmimithing manalo sa kasino. May nagmimithing manalo sa mga lagis at baraha. Ang lahat na ito'y pagmimithi, pag-iimbot na manalo. Subalit ilan kaya sa mga nagmimithing ito ang nagmimithing manalo ang buhay nila sa kalooban ng Diyos at makapamuhay sila nang naayon sa Kanya at magtagumpay sila sa pakikibaka sa hamon niyang mga anak, kilalanin niyo ako. Buhay ba ang Ama? Tapat bang Diyos? Kaya't anuman ang inyong mga pinakikibakahan, pinag-iimbutan, pinagmimitian, nawa, manalo kayo sa larangan ng kabanalan at wag lamang ng mithing material, bagay at pangsanlibutan, pangkatawan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Mula sa unang sulat ni Juan. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay, nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo, at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama. At nahayag sa amin, ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig, upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ito ang aming narinig sa Kanyang anak at ipinahayag namin sa inyo, ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating